Sa isang farm sa San Pablo, ituturo sa atin ni Kuya Joel ang paggawa ng authentic pansit kalabuko. Nasa harapan po natin yung ingredients ng iluluto nating dish called pansit. Pansit para kay love ko. Para kay love ko. Pansit kalabuko ang tawag namin dito. Pero ginawa mo talaga para sa love mo? Oo, ginawa ko to. Medyo may kalayuan kasi yung bahay namin, ano? Gano'ng kalayo? Sa kalsada, 1.2 kilometer away from the national road. So, kung lalakadin mo, malayo-layo rin. So, dapat pag pumunta ka sa bukid, meron kang nakaready na pagkain. Okay. So, dahil sa may kalayuan nga, pinaghanda ko ngayon yung asawa ko ng pansit. Kasi ang asawa ko tamad kumain ng gulay. Without her knowing? Ganun ba yun? Oo, ganun. Kumbaga, sabi ko nga, paminsan-minsan, hindi naman masamang niloloko natin yung ating asawa eh. Dali lang po. Okay. So, Delikado po yung mga diba? ganong dialogue. okay. No? Ulitin po natin yun. Recorded po ito. At Okay. hindi po ito off the record. So, Pakiulit po yung sinabi nyo. Sir. paminsan-minsan, hindi naman lagi, niloloko natin yung ating asawa. Okay ba sa'yo yun? Nagaling po sa inyo yun. So, ganito yun yun. Okay. Ano? Ang panloloko naman ay ganito. So, ganito, dahil sa hindi siya kumakain ng gulay, ipinaghanda ko siya ng isang klase ng pansit na yari sa gulay. Ayun. Okay. Yun yung panloloko. Iyon yung panloloko doon. Okay? So, kumbaga, nilagyan natin ng twist. Bago pa mapunta sa kalokohan, sa kung saan ang usapang ito, may iba pang sangkap na kailangan sa pansit kalabuko na dito rin sa farm mapipitas. Pag dagdag natin yung mga kagaya nitong talbos ng kalabasa, talbos ng kamote, talbos ng kangkong, and then meron tayo ditong mga underutilized and indigenous plants or weeds Ano po yan? na kung tawagin namin ay talinum. Talinum. So, kumbaga sa ito yung Pinoy spinach. Okay, so napakataas sa iron. Okay. Yung asawa ko kasi medyo mahihiluhin kaya tamang-tama itong talinum. Baka naman nahihilo dahil nga kung minsan kapag nakikita ka, parang nahihilo Baka siya. minsan kasi napupuyat sa sobrang pag-FB niya. FB. Sa Hindi F1. panonood ng K-drama. Hindi, pag minsan hinihintay niyo yung biyahe ni Drew. Yun. So kaya nakakapuyat. Plus, hanapin pa natin, eto siya. Ito yung, ang tawag sa amin dito ay, hulaan mo, Upo. tabayag. Tabay. Hindi mo alam yun, ano? Sa dami ng rekadong gulay, mukhang ako na muna ang assistant cook ni Kuya Joel ngayon. Kayaan ko naman kaya? Usually, di ba, gagamit tayo ng gas stove. Ito po ay talagang very, how should I say this? Very old-fashioned. Opo. Kasi po ay masyado pong matipid yung aking asawa. Ayaw po akong bigyan ng pambili ng liquefied petroleum gas. Po yung asawa niyo. Andiyan po ba? Okay lang. Okay lang, hindi naman niya po maririnig. So, dahil sa pagmamahal mo pa rin sa asawa mo, Ayun! Doon tayo na uuwi. No? dapat. Huwag mong bibigyan siya ng Sakit ng ulo. sakit ng ulo. Ang abirya. Yes. Oo lang po tayo ng oo. At pag sinabi niya po hindi rin po tayo. Otherwise, pokpok tayo na sandok. Apo. Okay? Apo. Tuloy na natin ito Ituloy ngayon. muna natin to. Okay, so maggisa na tayo. Sibuyas at bawang muna. Sige po. Pagka ganyan nagluluto sa apoy, Opo. medyo laging alalay ka sa iyong apoy. Ayan, okay? Ilan po ba yung asawa niyo? Yung isa naman Pero alam mo bang ilang taon ko ba niligawan yun? At the age of 14, niligawan ko na. And then nung sinagot ako, Opo. 5th year college. Ang tagal niyo po. Sa sobrang pagmamahal. Naman po. Ang magmahal ay lagi na lamang may kaakibat ng sakripisyo, ano? Ganun po yata talaga. Oo, kasi pagka daw sabi, nagtanim ka daw ng pagmamahal, mag-aani ka daw ng pag-ibig. Tama? Okay. Kanina po Oo. At kapag maraming gulay, mas healthy ang relationship. Jesus! Kapag gumagamit ho ba kayo ng kawaling bato, Apo. meron po bang nare-retain na flavor dun sa Meron po siya. Iba po niluto nyo? Yes po. Iba, Bago niluto nyo ngayon? iba Sir Drew ang kanyang lasa kapag nandiyan dyan na sa bato. Mamaya, i-taste mo siya.
Pero mainit po yung bato eh. Okay. Palamigin muna natin. Sa sobrang init ng pagmamahal mo sa iyong asawa, hindi na ako makakatagal, magsasaklob na ako. Tapos na ang pagluluto para kay love ko. Malaking bagay na may mga sausages kasi doon nanggagaling din yung aftertaste ba ng pansit. Pati tama dahil para sa mga taong hindi kumakain ng gulay, pasok sa kanila to dahil hindi nila alam na gulay yung kinakain nila. Minisip nila noodles, Mickey, canton. Dahil sa pinagdaanan namin ni Sir, parang bawat kagat, mararamdaman mo yung hirap. Kung hindi pa magustuhan to ni Ma'am, ewan ko na lang. I am the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!